Kasi guys, inom ng inom. Wine tasting. So sinabi ko, ayoko na, kota na ako, ganyan. And I admit, mahal po talaga yung flights pagka manggagaling kayo ng Pilipinas. Yung gastos na to is yung sa GCash payment po. Pakalapit lahat. Pwede kayong maglakad lang. Hitting two birds in one big, super big stone. Okay? Guys, I'm back again with another vlog at ngayon po itong pinaka-final and bonus episode natin sa Georgia and Armenia travel series natin. Opo. And dito sasabihin ko sa inyo itinerary, sasabihin ko sa inyo dito yung naging budget natin, yung expenses natin from hotels, flights, tours, extra na gastos, ganyan. And of course, bibigyan ko kayo ng tips sa Georgia and sa Armenia and in general. Okay? So, ngayon, meron tayo ditong paper. Tapos, andito din yung laptop para wala tayong makalimutan. Now, para tayong MMK dito. So, ito kasi guys, itong itinerary na to, isa po ito sa mga requirements na kailangan na meron bago pumasok dito. Kasi maaaring hingin ito ng Georgian immigration. So, might as well, kayo po ay gumawa ng itinerary. Then, para, if ever, where will you go? Sabihin ganon. So, papakita nyo na ganyan na may itinerary para alam nila na talagang turista kayo, okay? And gusto ko lang din i-share, ito pong itinerary na i-share ko sa inyo, sample itinerary po ito. Kasi iba dito, ay inuna ko na. Like, na-target ko na in just one day, ganyan. Tapos, yung iba naman dito ay ginawa ko na parang nung isang araw ko lang pinuntahan, ganun po. Kayo na po bahala mag-combine, pero yung mga dater na binook ko dito, isang araw buo yun, okay? Pagkasasabihin ko sa inyo na binook ko, one day yun. Hindi siya pwedeng i-cut-cut, okay? So, ngayon po, April 3 to 20 po yung travel dates natin dito sa Georgia and Armenia kasi kasalukuyan, nasa Georgia pa tayo ngayon. So, yung April 3 to 4, yan po ang biyahe day. April 3, Manila to Doha. Ilalagay ko dito. Ayan, yung square. So, ayan po, Manila to Doha, then nag-arrive tayo sa Hamad International Airport. Nag-overnight tayo doon. April 4, nasa Doha pa din tayo, tapos nag-check-in tayo sa Central Capital Doha, Bayrotana. Then, in-explore lang natin saglit. Then, nag-check-out na tayo. Then, yun din yung flight day natin from Doha to Tbilisi. At nag-check-in na din tayo sa Ibis Budget Tbilisi Center. O, diba? April 5, Tbilisi DIY City Tour. So, ito po ay pwedeng-pwede nyong gawin, maglakad, ganyan. Pwede nyong explore on your own. Kasi guys, dito talaga sa Tbilisi, super dali lang ikutin ng lahat. Kayang-kaya nyong lakarin, okay? So, no need na kung gusto nyong mag-bolt, pwede naman kayo mag-bolt, pero pwede din maglakad, okay? Kapag kunyari ay meron kayong hinahabol na oras, pwede kayong mag-bolt, bahala kayo. So, April 5, nagpunta tayo ng Bridge Peace, Wright Park, Zion o Sioni Cathedral of the Dormition of Tbilisi. Tapos Mother of Georgia, the Clock Tower, Anchiskati Basilica, Freedom, and Liberty Square. Okay? So yan po ang sample itinerary natin for April 5. April 6, ito po ay binook natin sa Klook. So, yung link, ilalagay ko din sa ibaba. So, Kazbegi and Godauri Day Tour from Tbilisi. Dito, ang itinerary is nagpunta tayo ng Zin Valley Water Reservoir, Ananuri Fortress Complex, honey tasting sa Godauri, Godauri Viewpoint, Stepan Smida, Gergeti Trinity Church. O, diba? Yun po ang ating mga pinuntahan dyan. Then, April 7. April 7, DIY po uli ito. Pwede nyo gawin to. Kahit ngayong pang April 5, kahit isang buo ang araw, kayang-kaya nyo gawin eh. Kaya lang, again, ito pong tour natin ngayon ay chill day. So, parang birthday trip kasi to. So, gusto ko parang medyo slow vibe, ganyan, okay? Itong April 7, nakalagay dito is Dry Bridge Market, Rustaveli Avenue, Georgian Museum of Fine Arts, National Gallery, Salobi Bia, Monga Tbilisi, Funicular Ride, M-Tats Minda Park, tapos Tbilisi TV Tower. Okay? So, ito meron ako mga ipinush sa dulo, tapos meron akong inirambol. Pero kayo, ito po, pwede nyo po yung pagsunod-sunurin. And ngayon, nung pagpunta natin, sarado po yung funicular ride. Okay, sana yung funicular ride. So, ilalagay ko dito yung photo ng itsura ng funicular ride sa Tbilisi. Okay? Tapos, April 8. April 8 po, Rest and Chill Day. Kasi yung kasi birthday natin. So, nag-chill lang tayo nun. April 9, Kaketi, Sinagi, and Bodbe Tour from Tbilisi. So, yan po, yung araw na yan, nagpunta tayo sa Badya Uri, St. Ninos Convent Cathedral, Sinagi Wall, tapos sa itinerary talagang nakalagay yung Hotel Quevreb, tapos yung Giant Plane Tree, pero hindi pinuntahan. I don't know why. So, nakalagay dyan yung mga itinerary, pero hindi siya pinuntahan. So, yung dalawa na yun, pinilitan siya ng Chronicles of Georgia. April 10,
April 10 is Tbilisi, Georgia to Yerevan, Armenia. So, yan yung nag-travel tayo. Kumbaga, nagpunta tayo sa Ablabari Metro Station, yung pinakita ko sa inyo before. Tapos, ang drop-off point niyan is sa Kilikia Bus Station naman sa Yerevan. And same day, nag-check-in din tayo sa Holiday Inn Express, Yerevan. April 11, Yerevan DIY City Tour. So, ito, pinunta natin Republic Square kasi super lapit lang sa hotel din natin yan. Then, History Museum of Armenia, Northern Avenue, Yerevan Opera Complex, Cascade Complex, tapos, Mamitas Philippine Cuisine. O, diba? So, parang feeling ko may kumakatok. Wala lang kumakatok. Na-distract ako. So, yun po. Then, next is April 12, Lake 7 and Dilijan Full Day Tour. So, ito po ay binook na natin sa Get Your Guide. So, again, yung link ilalagay ko sa ibaba para maging updated kayo. So, ang pinuntahan dito is 7 Armenia, Dilijan, Goshambang Monastery Complex, tapos Haghartsin Monastery Complex. So, yun po. Alam nyo, kahit super parang konti lang yung mga sinasabi ko, buong araw po itong tour na to. So, napakahaba talaga. Next, April 13, Yerevan DIY City Tour. Ito po yung medyo inulan tayo, no? So, ito, nagpunta tayo sa Vernissage Market, St. Gregory the Illuminator Cathedral, Victory Park, Mother of Armenia, Sherep Restaurant, though hindi ko nasunod to kasi inilast day ko siya. Tapos, Mate, Nadaran, Yerevan Brandy Factory. Itong Brandy Factory, guys, hindi ko na siya tinuloy personally because of ayoko na uminom. Kasi guys, inom ng inom. Wine tasting. So sinabi ko, ayoko na, kota na ako, ganyan. And again, lahat ng sinasabi ng itinerary sa inyo, sample itinerary na pwede nyo ding i-adapt. So, April 14, ito po ay isang day tour na naman. Day tour sa Garni Gegart Symphony of Stones Day Tour from Yerevan, okay? So, ang itinerary dito is Charent's Ark, Garni Temple, Garni mismo, Gegart Monastery, tapos Symphony of Stones. Alam niyo, napakaganda ng tour na to. I-avail nyo, guys. Super ganda ng tour na to. Then, April 15 is Tatev Day Tour. Food, nagpunta tayo dun sa food court na sikat doon, sa area na yon. Wings of Tatev, which is yung Guinness World something na may record. Tatev Monastery na grabe, guys. Ang ganda nito. Like, itong tour na to, don't skip this. Lalo na kung pupunta kayo na winter. Kasi parang Game of Thrones vibes siya. Tapos, parang kayo nasa Netflix series. Ganun yung vibe. Tapos, pumunta din sa Shaki Waterfall, sa Isbarans, sa Areni, which is yung Areni, yun po yung ano, yun yung, tawag doon, yun yung nag-wine tasting na napakatatapang na mga wine. Tapos, drop off, Alexander Tamanyan statue, okay? April 16, nakalagay dito rest day, pero kasi dito ginawa natin yung mga ibang mga gusto nating gawin, ganyan. So kayo na bahala. Ganon. Extra day ko lang kasi to, kaya yung iba, i-move ko dito. Okay? So, April 17, Yerevan, Armenia to Tbilisi via Fly 13F583. So, panoorin nyo po yung previous vlog kasi meron pong specific na regulations, rules sa Fly 1 na kung saan ay dapat mag-online check-in, ganyan. So, panoorin na lang yung previous vlog para mag-gets nyo kung ano yung sinasabi ko. Then, yan din po yung arrival natin sa Tbilisi International Airport at nag-check-in na naman tayo dito sa Ibis Budget Tbilisi Center. April 18, DIY tour ulit to. So, kayo na bahala kung ano yung mga gusto nyo puntahan. Kaya lang ako sa side natin, nagpunta tayo sa park, Wright Park. Lahat ng mga gusto lang natin puntahan. So, free day po lang yan. So, kayo na bahala dyan. Tapos, April 19, which is today. Today po is, ang pagpunta natin, Tbilisi, Georgia to Doha, Qatar, via Qatar Airways. Then, meron tayo ng 15 hours and 40 minutes na layover, which is mag-hotel lang tayo at may meet lang natin yung sister natin. So, yun. Tapos, sa April 20, Doha, Qatar to Manila, Philippines, via Qatar Airways. So, yun. Pabalik na ng Pilipinas. Then, arrival na sa Ninoy Aquino International Airport. Again, ito pong itinerary na sinabi ko sa inyo, guide lang po. So, pwedeng hindi nyo sundin. Pwedeng, tawag doon, i-compress nyo. Pagkasyahin nyo sa 2 araw, 3 araw yung mga DIY tour. And kayo na bahala. Basta yung link, ilalagay ko sa ibaba. Okay? So, now, let's proceed sa mga ginastos natin. Ito na yung mga ginastos natin. So, first, sa hotel. Yung hotel po natin is 3, which is umulit yung 2. So, ito, Ibis Budget Tbilisi Center. Nag-book po tayo doon from April 1 to 10. So, Ivan, bakit from April 1 to 10? Pero 3 yung sinabi mong travel date. Yung story po, nasa first episode, which is, inuna nating i-book yung hotel kasi ang mura talaga niya. Tapos, ang nangyari, nagmahal naman yung ticket. So, yung pag April 1, mahal. Kasi parang may event nun. Tapos,
Yung April 3, yun ang mura. Kaya minove ko na lang. So, okay lang din naman yun. So, ang binayaran po natin dito is 13,967 pesos. O katumbas nun, 1,551 pesos per night. Next, Holiday Inn Express Yerevan. Ito okay siya, meron kasamang pagkain. Kaya lang hindi po ito budget hotel. Yung unang binanggit kong hotel, budget hotel, ito po hindi gaanong budget hotel kasi medyo pricey siya. So, ito po, nagstay tayo dito from April 10 to 17. So, 33,204 pesos ang price niya. Kung susumahin, ang per night po dito is 4,743 pesos. Okay? Next, IB's Budget Tbilisi Center, which is ngayon, andito tayo. Nag-check-in tayo ulit before we exit. So, ang presyo nito is 3,404 pesos. And medyo nagmahal siya kumpara nung una. So, 1,702 pesos per night yung price niya. Okay? So, with a total price of 50,575 pesos po ang binayaran natin sa mga hotel na tinuluyan natin. Next, airline. So, sa airlines po, yung mga flight natin ay nagkaroon tayo ng 5 flights in total. So, una is yung flight ng Manila to Doha, Doha to Tbilisi, Tbilisi to Doha, then Doha to Manila. Hindi pa natin nagagawa yung dalawa na yan. Tapos yung isa is Yerevan to Tbilisi, okay? So, ang price po nung sa Qatar Airways ay 75,723.87 pesos. So, meron po yung kasamang 30 kilos na baggage allowance plus andyan na din yung Philippine Travel Tax. Tapos yung Fly 1 naman, yung from Yerevan to Tbilisi natin, 6,750 pesos po yan. So, with a total price of sa mga flights, 82,473 pesos. And I admit, mahal po talaga yung flights pagka manggagaling kayo ng Pilipinas going dito sa Georgia and Armenia. Kaya karamihan sa mga nagpupunta dito na nakikita ko is puro mga OFW. Lahat ng mga na-meet ko dito guys, OFWs. Wala akong na-meet dito na galing Pilipinas din so far. So sa mga OFW po dyan, super swerte nyo dahil ang mura papunta dito kumpara sa Pilipinas, galing sa inyo. Like, kunyari, galing kayong Kuwait, galing kayong Saudi, galing kayong Dubai, galing kayong Qatar, or kung saan pa mga nakapaligid dyan, napakaswerte nyo kasi ang lapit. Next naman, mag-proceed naman tayo sa tours. So, yung tours po ay nag-avail tayo ng 5 tours in total. May in-avail tayo kay Klook, may in-avail tayo kay Get Your Guide. So, yung link ilalagay ko sa ibaba, kayo na lang bahala kung ano dyan pipiliin nyo, okay? So, number 1, Kazbegi, Godauri, and Zin Valley Day Tour. Ang presyo po nun is 1,780 pesos. So, ito sa Georgia to. Next, Kaketi, Sinagi, and Bodbe Tour, 1,607 pesos. Next is Lake 7 and Dilijan Day Tour, 1,906 pesos. At ngayon naman, Armenia Tours na, Garni, Gegart, Symphony of Stones Day Tour, 2,359 pesos. At yung pinaka-last tour natin, which is ito yung one of the best music. Wow. Tatev Day Tour, 2,867 pesos. With the total price of sa tour po, ang binayaran natin ay 10,519 pesos. O diba guys, ang mura niya. Kung yung tour ha, sipin nyo tour yun, tapos dalawang bansa na yun, ang mura. Kung tour alone lang. Kung wala yung flights, ganyan. Then, next is gastos. So, ay ba ilang gastos na yan? Yung gastos na to is yung sa GCash payment po, sa credit card, ganyan. Tapos, yung GCash withdrawal, tapos yung money exchange. Una, money exchange. Nagpa-money exchange po tayo ng 200 USD. So, yung 200 USD na yon ay napa-exchange natin dito sa Tbilisi International Airport ng 495 gel o katumbas niya ay 10,341 pesos. Okay? Next, GCash withdrawal. Nag-withdraw po tayo sa Armenia ng 39,000 dram. So, ang katumbas po nun sa peso is 5,734 pesos. Next naman, GCash payment. Ay, para sa yung mga GCash payment na yan? Kasi usually po sa restaurants, pagka hindi cash, GCash yung binabayad ko. Ganyan. So, kinumpute ko. Ito, total na ito ng Georgia at Armenia. So, ang nagastos natin sa GCash is 7,190 pesos. Tapos, sa credit card is 2,988 pesos. O, diba? With the total gastos na price na 26,253 pesos. O, yun po. Yun ang gastos natin. O, diba kung iisipin nyo, tour, tapos gastos lang alone. Kayo na bahala sa flight kung makakamura kayo or sa mga hotel. Ang mura niya dito, no? Ang mura. Next, extra. Extra naman, ito, guys, yung iba dito, applicable lang sa atin kasi Qatar Airways yung ginawa natin, diba? So, sa extra, Discover Qatar, which is yung Manila to Doha natin, ang binayaran natin doon is 7,526 pesos. Yan yung may transit visa, yan yung may hotel, mayroong transfer. So, yun po yun. Tapos next, Georgia to Armenia, van transfer, 1,238 pesos. But on top of that, nag-avail ako ng insurance sa 12 Go, kung saan ko din siya binook. So, 197 pesos naman yun.
pwedeng hindi nyo ni-avail kung may travel insurance na kayo, pero I highly suggest avail pa rin kayo ng insurance sa Togo para sure. Next, Next, Asia Pacific 6 gig eSIM. So, ito po ay valid siya for 8 days. Asia Pacific siya. So, kaya ako bumili ng Asia Pacific muna para mayroon akong SIM card sa Qatar. Mayroon akong data sa Qatar. So, ito valid to sa Qatar, sa Georgia, pero sa Armenia hindi to valid. Sa Klook ko to binili. Again, yung link ilalagay ko sa ibaba kung gusto nyo. Tapos, ang binayaran ko po dyan is 681 pesos. Okay? Next, Caucasus eSIM. So, again, ito, ang eSIM na to valid sa Georgia, Armenia, and Azerbaijan. But ginamit lang natin siya for 2 countries. Ang presyo po nun is 2,291 pesos. Next, Armenian Visa, 340 pesos. O, di ba? Mura. Kasi guys, 6 USD lang yun. 6 USD lang yung visa sa Armenia. Nakakatuwa. Tapos, last is Discover Qatar, Doha to Manila. Kasi, mayroon tayong Doha to Manila na flight, diba? So, magle-layover muna ulit ako doon. Mag-hotel lang ako at magre-rest. So, transit visa at hotel lang yan. So, ang bayad doon is 1,603 pesos with a total price of sa mga extra ng 13,876 pesos. So, yun po yun yung total price nun. So, ngayon, itotal na natin. Ayan na, ito na yung total price na nagastos natin. Nakaka-stress yung ganitong part. So, ito po, pagpa-plus-plusin na natin. Number 1, sa hotels po, ang nagastos natin is 50,575 pesos. Sa flights po is 82,473 pesos. Sa tours po is 10,519 pesos. Sa gastos natin or yung mga GCash, credit card, ganyan, pocket money, 26,253 pesos. At yung extra po is 13,876 pesos. With a total price of na nagastos natin sa Armenia at Georgia trip natin ay 183,696 pesos. O diba? Mahal talaga siya guys. Pero kung iisipin nyo, nagpamahal talaga dyan yung flight. Yung flight talaga usually ang nagpapamahal. Kasi kapag ka malayo ang pupuntahan mo, yung flight na talaga. Wala naman kasing Cebu Pacific Air Asia dito ng piso sale, diba? So yun po. And again, yan. Kung magbubook kayo sa Klook, yung tour sa Georgia, meron po doon. Tapos, kapag ka naman Armenia, is Get Your Guide, okay? And again, kung gagamit kayo ng code, twing! Ayun yung code, kayo na po bahala, okay? Okay guys, now po, magbibigay na ako sa inyo ng tips sa Georgia, tips sa Armenia, at tips both, para sa both countries, okay? So, number 1, sa Georgia na muna tayo magsimula. 5 tips lang each. So, sa Georgia, number 1 tip ko po is stay around Rustaveli area. Kasi kapag guys, sa Rustaveli area kayo, Shota Rustaveli Avenue yung name nun sa Google Maps, is napakalapit lahat. Pwede kayong maglakad lang. At itong atin, hindi to sa pinaka-main Shota Rustaveli area, pero katabi siya or parang nandun din sa area na to. Napakaganda guys. Like, walking distance lang lahat, ganyan. And wala pang 3 kilometers yung lalakarin nyo, mga ganong level. So, kayo po bahala dyan. Next tip, yung official currency po dito is Georgian Lari. So, ilalagay ko po yung conversion dito na sample para makita nyo kung magkano po ang presyo. So, 1 gel is equivalent to almost 20 pesos. Basta yung current na currency rate ilalagay ko dito. Next, sa food recos. Ilalagay ko po dito yung mga food recos na listahan. Ayan, yung full list. Pero, ang nasa isip ko po ngayon, ang gusto kong maanahan nyo, malasahan nyo, isang chimney cake, isang kinkali, tapos isang kachapuri, tapos ang ojakuri. Okay? Yun po ang the best of the best sa mga food dito. Restaurant recos. Yung restaurant po, ilalagay ko po dito. Pero tayo, ang nagustuhan po natin is ang Pasanuri. Okay? Yun talaga yung favorite natin. At sikat naman talaga siya. And at least doon, matatry yung mga iba't ibang mga food nila. At super the best din. Maganda din ang ratings niyan. So, check nyo yung mga reviews, ganyan. And last but not the least, e-visa. Panoorin yung episode 1 sa mga tips ko sa inyo. But gusto ko i-share sa inyo, e-visa po ang kailangan dito kung Philippine passport holder kayo. But kung meron kayong valid visa ng mga countries na to, lalagay ko dito, ayan, yung mga list ng countries, is pwede po kayo maging visa-free. So, Ivan, ano ginawa mo? Ano sinabit mo? Ano pinakita mo? 4 po ng visa ang pinakita ko. Kasi meron tayong valid. Again, valid na visa, hindi expired. Okay? O hindi used. Valid. So, number 1 is ang pinakita ko isang Japan visa kasi meron tayong Japan na visa. Pinakita ko din yung South Korean visa natin. Pinakita ko din yung visitor visa natin sa Australia and sa New Zealand. So, yun po. Ang nangyari, okay, nakapasok tayo. So, yun. Okay na yun. Tapos, next naman is Armenia. Tips ko sa Armenia, number 1 is stay around Yerevan City Center. So, yung Google Maps, ilalagay ko dito. Yung nasa bilog sa loob, diyan kayo magstay sa area na yan.
Kasi kapag ka doon po kayo nakastay, super lapit lang lakarin lahat. Like literally, napakalapit lang. And tayo, ang pinag-check-in na natin dyan is ang Holiday Inn Express Yerevan. So yun, gusto ko siya, meron siyang breakfast na kasama. But again, medyo pricey siya, opo. Pero kasi, gusto ko nga lang mag-relax, ganun. Tapos gusto ko yung comfy, mga ganyan. So, kayo na po bahala maghanap doon ng mga hotel. Pero ako, yung pinakita ko sa inyong hotel na Holiday Inn, the best siya. Okay? Next, official currency nila guys is Armenian Dram. So, ilalagay ko din yung sample conversion dito. Ayan po, ang sample conversion ng Armenian Dram. Tapos, yung food recos po, ilalagay ko din yung list dito sa mga food ng Armenia. Next, yung restaurant recos. Yung sa restaurant recos, ilalagay ko din dito yung may recommend ko sa inyo na pwede nyo subukan. Pero so far, ang nasarapan ko po, Lavash, tapos Cherep. Though hindi ko natikman yung tavern, saka grill yan, okay? Yung Vienna Ribs, masarap din po siya. Masarap din yung Vienna Ribs. Yun nga lang kasi, mas gusto ko yung parang mas local. Kasi yung ribs yun eh, gets nyo yun? Yung parang mas gusto ko yung parang tolma, mga ganun yung kinakain, or soup, or kung ano pa man. Next, e-visa. Kailangan po ng e-visa dito sa, alam na pala tayo sa Armenia. Kailangan ng e-visa doon sa Armenia kung pupunta kayo. So, ang bayad po ay 6 USD lang. Okay? 6 USD lang kung Philippine passport holder kayo. Doon parang applicable naman to all yun. So, merong 6 USD, tapos merong hindi 6 USD. Though, yung pang 6 USD pang short term lang na stay. Okay? Next, tip ko for both countries. So, ito po ay applicable po to sa Georgia at Armenia, and 10 ang ibibigay ko dito. Number 1, laging tanong, safe ba dyan, Ivan? Baka mamaya merong mangyari, mga ganyan-ganyan. Ang masasabi ko po, both are safe countries. So, okay sa Georgia, okay sa Armenia. Solo travel kayo, okay. Kahit anong gender pa kayo, okay. Huwag po kayong mag-alala, napaka-safe. And parang low crime rate sa Georgia. Pero sa Armenia, sure na sure akong low crime rate kasi nakita ko siya sa Google. And next tip, personal opinion. Personal opinion ko po, ewan ko po sa mga nakapunta na, pero ako mas namumurahan kay Armenia. Mas namumurahan kay Armenia. And medyo namamahalan ako sa Georgia kumpara sa Armenia. Yun naman talaga yun. So, bakit ko nasabi? Chinek ko sa mga price ng food, chinek ko din sa price ng supermarket, di ba? So, doon naman natin nakapagkumpara yun. Next tip, kung kayo po ay parang mag-grab na meron sa atin sa Pilipinas, sa Georgia po, Bolt ang gagamitin nyo, yung logo ilalagay ko dito. Tapos kung Armenia naman po ay Yandex Go. Ilalagay ko din yung logo dito. Install nyo yan sa cellphone nyo. Set up nyo pa lang pag nasa Pilipinas kayo. Or kung nasa ibang bansa kayo, sa bansang nasaan kayo, doon i-set up nyo na. Next, go for winter, spring, or fall. Pero tayo, nagpunta po tayo sa transition period ng winter and spring. And alam nyo guys, meron tayong mga nakitang cherry blossom. Tapos meron pa rin mga snow. And kapag ka winter kayo magpupunta, karamihan sa mga ibang mga monasteries dito or mga tourist spots is parang Game of Thrones vibes. Ganun yung binibigay niya. So kayo bahala. Then, next, most of the tourist spots are walkable. Totoo po yan. Walkable lahat ng mga tourist spots. So if ever kayo bahala kung gusto niyo maglakad, kung gusto niyo magsasakyan, mag-taxi, bus, ganyan. Pero I highly suggest maglakad na lang kayo para makatipid kayo. Kasi yung mga hotel locations na mga kinuha natin ngayon, perfect na perfect siya for that. Para makatipid. Next, cashless payments. Accepted po ito. Okay? Accepted ng cashless payments. Kaya nga sinabi ko sa inyo, puro yung Gcash yung ginaganyan ko. Toing, 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 toing. Ganyan. Pero syempre, nagka-cash pa din naman tayo. And so far, nagamit naman natin din yung cash natin karamihan ngayon. So, okay, dali nyo yung Visa card nyo, Mastercard nyo, Union Pay, bahala kayo kung ano pa man yan. Pero okay, accepted dito yan. Next tip, some people here ay hindi pala ngiti, pero mabait, okay? So, ang mangyayari, kunyari, pag meron kayo na-encounter, may mga time na kunyari, good morning, tapos sasabihin nila, good morning, parang, kasi yung hindi sila nakangiti, but mabait sila, okay? Ano na lang, tawag doon, huwag kayong ma-intimidate or matakot or what. Kasi usually, di ba, nasanay tayo kapag sa Philippines or sa ibang Southeast Asian countries. Good morning, good morning, good morning, mga ganyan-ganyan, mga may gesture pa. Pero dito wala. May time na parang walang emotion, may time na smiley sila. So, baka matapat kasi kayo sa walang emotion, ay matakot agad kayo. So, hindi po. Okay sila. Okay? Number 8, wine tasting overload. Guys, wine tasting overload dito. Personally, hindi tayo ma-wine na tao. Alam niyo yan, hindi ko naman pinakikita sa inyo at hindi din naman ako nag-wine talaga. Alam din yan ng mga family and friends ko. Kaya lang dito, talagang part siya ng tour. And syempre, for cultural immersion din, para maramdaman, malasahan nyo yung pinagmamalaki nila. So, okay din naman. Yun nga lang mapait at iba-ibang level at iba-ibang mga timpla ang mga wine dito. Ibang timpla sa Georgia, ibang timpla sa Armenia. Pero ako personally, Ivan, saan mo nagustuhan ng wine? Sa Georgia. Sa Georgia po. Natural. Dito din yung birthplace of wine, di ba? Next tip. Yung Georgia po at Armenia, 4 hours behind
sa Pilipinas. So, kung dito po ay 12 p.m., sa Pilipinas po ngayon ay 4 p.m. Okay? Ganun po. Tapos, last tip ko, kung pumunta kayo sa Georgia, pumunta na kayo ng Armenia. Kung pupunta kayo ng Armenia, pumunta na rin kayo sa Georgia. Targetin nyo na po. Hitting 2 birds in one big, super big stone. Okay? So, yun ang suggestion ko. So, may mga nagtatanong at may mga nag-comment, Ivan, ba't hindi ka pa nagpunta ng Azerbaijan? Yun ang sinasabi, katabi na yun. Guys, alam nyo, ako gustuhin ko man, gusto ko talaga magpunta sa Baku. Kasi maganda siya. Alam nyo yun? Tapos additional fun fact, since wala pa tayo sa Baku din, doon po matatagpuan ng world's largest KFC. Okay? Alala, gusto ko lang i-share sa inyo yung fact na yun. Pero gusto ko siya talagang puntahan, kaya lang kasi currently, guys, meron pong conflict between Armenia and Azerbaijan. So, may mga situation na nabasa ko sa TripAdvisor na parang may conflict na kapag kunyari, nakita na may tatak. Kunyari, pumunta tayo ng Azerbaijan, nakita na may tatak ng Armenian passport natin. So, magtatanong sila, mga ganun-ganun. So, interrogation, mga ganyang level. Tapos kapag ka naman Armenia, tapos may nakita ang Azerbaijan, ganun din. So, same goes to kapag ka Pakistan and India, ganyan. So, yung mga ganung level, so yun yung iniwasan natin since solo traveler tayo. And, maybe, next time, I'm planning to go there, pero meron kasamang countries din. Isipin nyo na lang kung saan yun. Pero ganun yung plano ko na lang, okay? And, we need to go home din kasi because meron tayong trip na mga naka-line up sa susunod na kung saan mga work trip siya. So, ito lang talaga available dates natin. Pero kung papalarin nga sana tayo at kung okay, is maganda din isama din dito yung Turkey kasi katabi na lang din yung Turkey. But again, wala tayong choice. Ito lang yung available na time natin. But again, kayo po, gusto kong isuggest sa inyo, pwedeng puntahan nyo na yung both countries. Pwedeng Georgia, Armenia na, both na ganyan, or pwedeng Georgia, Armenia, and Turkey. Ang gawin nyo. Oo. Hindi ko nagawa yan, pero sinasuggest ko sa inyo kung gusto nyo. Lalo na kung meron kayong Schengen visa, or US visa, or kung ano pa mga visa yan, i-visa na lang kayo sa Turkey kapag gano'n, okay? So, yun lang naman, guys. At personally, kung tatanungin nyo ako, Ivan, sa dalawa na yan, ano mas nagustuhan mo? Georgia ba or Armenia? Magkaiba po sila. Magkaiba. Sa tourist spots, I mean, sa mga wine things, Georgia, pero sa tourist spots, sa ganda ng lugar, sa welcoming ng tao, at sa kamurahan, mas nagustuhan ko kay Armenia. Don't get me wrong, maganda din po dito sa Georgia. Like, literally maganda din sa Georgia, pero mas nagagandahan ko yung Armenia. Kasi kailangan lang natin magkumpara between two. At mas namumurahan ko ng dihamak sa Armenia. At wala pong mga sulat-sulat yung dingding sa Armenia. So, malinis talaga sa Armenia, okay? And again, safe siya both. We just need to compare. At gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano yung mas nagustuhan ko sa dalawa. Ganun naman talaga yon. So, parang kailangan natin ng judgment ngayon. Kailangan natin ng verdict, ganyan. So, Armenia po ang mas nagustuhan ko, but gusto ko pa rin ng Georgia. Nililinaw ko, okay? So, yun po. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung vlog na to. At abangan nyo pa po ang mga susunod na vlog natin. Napakadami pa natin pupuntahan. May mga mangilan-ilan na uulitin natin at meron tayong mga pupuntahan na bago ulit. Again, this is Ivan de Guzman. Follow nyo ako dito sa aking Instagram. Tapos, kung meron kayong gusto i-message, message nyo lang dyan sa Facebook page. I-message nyo lang dyan. Again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thanks!